Matapos ang mahigit 3 taong suspensyon, muli nang magluluwas ng langis ang Yemen matapos ihayag ng pamahalaan ang pagbabalik ng oil exports na itinigil noong 2022 dahil sa tumitinding sagupaan laban sa Houthi rebels. Ayon kay Riyadh-aligned Yemeni President Leadership Council Chairman Rashad Al-Alimi, nagsimula na ang pamahalaan na ipatupad ang mga hakbang upang maipagpatuloy ang pagluluwas ng langis. لقد صبر شعبنا كثيرا، صبر على انقطاع الرواتب وانهيار الخدمات وتدمير الاقتصاد وتهجير الملايين وفقدان الأحبة، وعلى سنوات من الخوف والقهر والإذلال والقتل والتنكيل. ولم تكن هذه المعاناة نتيجة حصار مزعوم كما تروج له الميليشيات المارقة، وإنما كانت ثمرة مشروع قائم على الحرب وعلى استثمار آلام اليمنيين والبقاء على رقابهم بقوة السلاح. Sinabi ni Al-Alimi na gagamitin ang malilikom na kita mula sa oil exports para suportahan ang budget ng pamahalaan, mapasweldo ang mga kawani ng gobyerno, mapabuti ang mga pangunahing serbisyo at mapalakas ang katatagan ng ekonomiya ng Yemen. Iginiit din niya na hindi ang umano'y pagharang ng Saudi Arabia ang dahilan ng paghihirap ng mga Yemeni, kundi ang pag-aalsa ng Houthi na naglubog umano sa bansa sa matinding krisis. بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الوضع المأساوي لم يكن قدرا محتوما، وإنما نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا إرهابية اختارت السلاح على الدولة والطائفية على المواطنة، وتغليب مصلحة النظام الإيراني على مصلحة شعبنا اليمني. Ayon pa sa kanya, maraming beses nang nagsulong ang pamahalaan ng mga panukalang pangkapayapaan at mga hakbang upang maibsan ang paghihirap ng mga sibilyan, subalit paulit-ulit umanong tinatanggihan ito ng Houthi militia. Dahil dito, nanawagan si Al-Alimi sa mga Yemeni na magkaisa sa likod ng pamahalaan at suportahan ang sandatahang lakas upang maibalik ang mga institusyon ng Estado at mawakasan na ang kontrol ng Houthi sa ilang bahagi ng bansa. إلى تشغيل مطاعر صنعاء بما يضمن سفر المواطنين بصورة قانونية وآمنة عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية، وتعاملنا بإيجابية مع كل ما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين واليمنيات. لكن الميليشيات رفضت كل ذلك لأنها لم تكن تريد مطارا يخدم المواطنين، وإنما كانت تريد رحلات لخدمة قياداتها وعائلاتها وفرض طيران إيراني خارج سيادة الدولة وتحويل اليمن إلى منصة مفتوحة للمشروع الإيراني. وحين انكشف هذا التضليل، Sa kasalukuyan, nahahati ang Yemen sa dalawang magkatunggaling panig. Ang internationally recognized Yemeni government na suportado ng Saudi Arabia at ilang bansa sa kanluran gaya ng Estados Unidos. At ang Iranian-backed Houthi administration na kumokontrol sa kabisera na Sanaa at may sarili ring pamahalaan at sandatahang lakas. Mula pa noong 2015, nasa gitna na ang bansa ng isang civil war dahil parehong inaangkin ng dalawang panig na sila ang lehitimong pamahalaan ng Yemen. Dahil dito, nananatili ang malalim na pagkakahati ng bansa na nagdudulot ng matinding humanitarian crisis. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.